Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. So if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Thank you so much. We are now 7,175 subscribers. Thank you very much, guys. God bless you all. Ano po tayo, no? Pag-usapan po natin ngayon ay yung ano po, no, kay Pastor Apollo Kibuloy. Grabe talaga po. Ang bilis po ng development na nangyayari po kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Ano po siya eh. Talaga pong maaaresto na yan. Ah, ayon po sa ating reliable source, ay maaaresto na daw yan. Okay? Ang NBI po ay nagpapa, ano na, no, ang tawag doon, nagpapa, uh, uh, nagkakaroon na ng negotiation between the NBA camp and the Kibuloy's camp, no? Pag sinabi natin Kibuloy's camp, kasama na diyan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Yan, yung pag-aresto nga daw. Kasi po, masyadong complicated po eh, no? Dahil po, kahapon, nag-issue na uh, ng pagsabi, no? Na uh, may arrest warrant pa daw na susunod kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Si Pastor Apollo Kibuloy po ay may mga iba't ibang mga kaso. Okay? Kasi po, dito po sa Pilipinas, isinampa na po yan ng DOJ sa prosecutor's office, no? Doon sa uh, mga korte dito sa Pilipinas, no? Pag sinabi natin korte dito sa Pilipinas, hindi lang po diyan sa Davao City, no? Okay? Ah, hindi lang po siya sa Davao City, kundi sa iba't ibang mga bansa, no? Particularly dito sa Pasig City at saka diyan sa Davao City. Sa Davao City po, ano lang po yan, no? Non-bailable po yan dun sa Davao City. Okay? Dahil po, hindi naman po yan major offense dyan sa Davao City. Okay? Ano po yan? No? Ang pinagtataka nga lang po natin, bakit po naisampa sa Pasig City yung isa? Yung isang kaso niya, do not know, eh, no? Pero may mga parang sexual abuse dyan, eh, no? Child molestation, allegedly. Okay, at saka may rape yata dyan na allegedly, no? Hindi po natin malaman, eh. Pero ano po yan, no? Talaga pong may kaso, no? Yun, no? Yung sa ano po sa Davao City, ano po 'yan, no? Non-bailable, no? Madali lang naman sana, no? Subuko na siya o kaya hindi, ah, magpadala ng abogado at magpiyansa. Kumbaga, magpiyansa na siya or um, sumuko, sumuko ng alas 8. Pagkatapos ay may magpiyansa siya, ha? Pag nagpiyansa siya ay ano naman 'yan, no? Ayan, pag nagpiyansa siya, nakawala na siya. Ang problema, yung arrest warrant na 'yan ay ano po, no? May kasamang arrest warrant ng Senado, kay yung Sergeant of Arms. Alright? So, yung Sergeant of Arms po na 'yan, kasama po yung ano no, arrest warrant do sa NBI. Okay? Pag nakawala siya doon, ito po ang sitwasyon kasi. Pag nakawala po siya doon, nag-fail po siya, wala namang problema sa fail. Kahit magkano pa yan eh. Kayang-kaya po yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano nga eh. Di ba? Nakapagpatayo po siya ng Kingdom. Nabubuksan ngayong April. Tingnan niyo po. Okay? Magbibail siya, pero aarestuhin din siya ng Senado. No? Dahil dun sa ano na yung kay Riza Ontiveros na hindi po natin malaman na tatakbo po ito eh. Talagang tatakbo ito si Riza Ontiveros pagdating ng 2028. It's either Vice President yan or Presidente ng Pilipinas. Yan. Iano nyo po ba? Iboboto nyo po ba yan? Okay, di po natin alam. Pagkatapos po doon, pag dinala na siya sa Senado, yan. Okay? Ipra-process yan, no? A-attend siya sa mga susunod na hearing, pero ito pang siste, no? Doon sa Pasig, hindi pa po yan
re-release ng arrest warrant. Okay? Pag lumabas yung arrest warrant ni Pasig, no? Regional Trial Court, aarestuhin na siya sa Senado. Okay? Ngayon, hindi ko alam kung tatapusin yung hearing doon, pero may ano na siya, hindi na siya makakawala doon, hindi na makakapagtago. Matapos doon, dadali na siya sa Pasig City Jail. Okay? Ayun po ang system, di ba? Ibubuk na siya, mamagshot na siya, pipicture na siya, papahiyain na siya. Something like that. Imaginein mo, pastor ng isang 7 million followers religion ay magaganon, di ba? Oh, pagkatapos po nun, pag naaresto na siya diyan, no, pwede nang i-process ngayon ang ano po, arrest warrant ng FBI naman. Okay? Hindi po natin alam kung papayagan po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, pagkatapos po yan, dadali na siya sa Amerika. Okay? Oh, hindi po natin alam. O baka, ito naman po ang system. Baka po kasi matanda na, mag-80 years old na yata to, no? 76 years old o 79. Parang ganun eh, no? Matanda na siya. Medyo bata lang eh kasi syempre maraming pera, 'di ba? Oh, pag 'yan, na ano na po, tuloy-tuloy na 'yan. Okay? Maaaresto na 'yan. Okay? Hindi lang po natin alam kung makukulong. Pero definitely makukulong 'yan, ha? Lalong-lalo na kinalaban niya no? Kinalaban niya si Pangulong Marcos. Eh ano naman magagawa ni Vice President Sara Duterte? Wala, impluwensya lang. Okay, si Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay tapos na. Yun po ang katotohanan doon. So, wala tayong magagawa diyan, no? Kung ako sa kanya, dapat nung ano lang, go with the flow, no? Lalong-lalo na may mga kaso sa ganito, malaki eh. Oh, assuming totoo yung kay Pangulong Bongbong Marcos, so dapat hindi na niya inaano eh. Dahil nakaupo na eh. Dapat nung you move heaven and earth. Nung bakit, tingnan nyo, bakit si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nung eleksyon, against siya, di ba? Bakit ikaw, nagsuporta ka kay Pangulong Marcos? Kasi, yung tingin mo, yun ang mananalo eh, no? Nasusuportahan ka rin, etc. Pero ganun talaga ang buhay, no? May kanya-kanyang ano lang din yan. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.